Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong update po kay Gutesa na pinalagan ng NBI. Kasi naman ayon nga itong si ano kasi si Mike Defensor may pinagsasabi, 'di ba? Na binugbog daw ganun. Pakita ko sa inyo yung video. Gutesa. Okay, here we go. Eto. Gutesa sa ngayon. Sa rally ho yan sa EDSA. Rally nila. Wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan. Illegally detained na siya. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Ngayong araw lang tumakas, pinapalibutan na. Ang tanong, paano mo nalaman yan? Matapos magsaldi ko na totoo yung sinabi ni Gutesa. Si Paul Estrada at yung asawa nabugbog dahil gusto na mag-witness. Ngayon dinala ng Chile. Ang sabi ng babae, binugbog daw. Si Paul Estrada. Naalala ko, bago magkaroon ng hearing nitong nakaraan sa Blue Ribbon, pinag-uusapan, nabanggit niya ni Ping Lacson. I'm not sure if it was Ping Lacson. Ang sabi nga, si Paul Estrada, he joined with Saldico. Sabi ko, aba, so nasa Spain din. Hindi naman nakapagtataka, amo niya yun eh. 'Di ba? Amo niya yun, ay natural. Papupuntahin yan doon ni Saldico para mamaya biglang maipit dito yun, ikanta siya. meron daw mga katungkulan yung mga nagbabantay. Ang sabi pa nga, NBI. Paano kung lalabas kung ganito ang sitwasyon? Na ang mismong kalaban mo... Ulitin natin yung kwento niya. Tingnan nyo ha, utal-utal siya rito. Sabihin ako sa inyo si Gutesa sa ngayon, wala sa akin yan, hindi ko siya alam. Hindi na siya pinoprotektahan, illegally detained na siya. Illegally detained. Ang pamilya niya, ngayon lang araw tumakas. Kasi pinapalibutan na. Matapos magsaldi ko na totoo yung sinabi ni Gutesa. Si Paul Estrada at yung asawa nabugbog dahil gusto na mag-witness. Ngayon dinala ng Chile. Ang sabi ng babae, meron daw mga katungkulan yung mga nagbabantay. Ang sabi pa nga, NBI. Paano kung lalabas kung ganito ang sitwasyon? Na ang mismong kalaban mo, ang puwersa ng armado ng estado ng gobyerno. Hindi ko sinasabi mo sa mga pulis. Sigurado ko mga pulis galit na rin sa nangyaring nakawan. Biglang segue no? Pero may mga ilang sangay o individual na gamit sila para patahimikin at kitilin itong ganitong pagsasalita sa katotohanan. Yun ang kwento niya na may nangyari doon kay Gutesa. Nabugbog si Paul Estrada at itinakas, binigyan ng fake passport para makapunta na ng Chile. Now, prior to that, etong Senator Amy Marcos, may chinichika rin, di ba? Nasabi ko nga, sinasabotahe ni Amy ang Blue Ribbon Committee hearing ni Lacson. Ito yung chinika niya ron. Siya yung unang-unang ko naglabas ng kwentong ganyan eh. Not what's gonna happen. Parang meron silang isang script na ako muna. Tapos, kayo naman sa TV program. Pagkatapos naman yan, ikaw dun sa rally para mag-spark ang public sympathy towards Gutesa. Para dumami tayo sa EDSA. Because they were anticipating na dadami yung mga tao, magiging milyon-milyon. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Dahil pressure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ang asawa at anak. Sino yun? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Gutesa? Kasi pinakamabigat ang Baka Rex, baka silang may kang gumulpe. kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ang siguresa lang ba o ang witness? Sorry? Intention po ba ng pagtakpa doon sa mga
Syempre, klarong-klaro talaga. At alam naman namin na may iba pang mga testigo na pinipigilan na magsalita at ayaw kumbidahin. Ma'am, to clarify, si Sa palagay ko, kahit ano pang mag-recut dyan, kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Oh, yun lang naman yung issue roon. Totoo naman eh. Nag-react yung korte, nagsalita na yung korte doon. Di ba? Pero, sabi nga ni Senator Ping Lacson, as far as the Blue Ribbon Committee is concerned, valid yung testimonya ni Gutesa. At ipapadala nila yon sa ICI. Ngayon, ang ICI ang bahala ng mag-investigate. Hindi, sabi ng ICI, hindi po pwede kasi napagamitin yun. Hindi verified yun. Oh. Ganon nila iniipit ang gobyerno. Walang ebidensyang kalakip, hindi mabe-verify yung kanilang information, yung bintang nila, pero kailangang umakto ng gobyerno at maiipit ang gobyerno sa technicalities ng justice system natin. At kapag ka naipit, hindi makakagalaw. Naipit eh. Diba? Sabihin nila ngayon, inupuan na. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Ulo, yung sa kanya, sinabi niya sa... Ipinasa pa sa ibang tao. Eh, no? Pero ang Pilipino, hindi na po magpapaloko. Tama, kaya nga hindi kayo dumadami sa EDSA eh. Yung pamilya na tinakot ay dito. Ang tanong, pupunta kaya siya sa EDSA? Magmamalasakit magpakita ron? Si Kiko Barsaga, nagpakita na. Oh. Tanga rin yung reporter, nagtanong eh, bakit po kayo nandito? Ha? Diyan lang yung bahay ko eh. Ay, nako. Gutesa kay Bert or ni Gutesa. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod Pwede ba na yun? kabanata. O basta? So nakita na siya, ma'am. Ha? Si Gutesa nakita na. Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo, tinakot ng tinakot. Paano mo Tapos nalaman? yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan, Yan yung sinasabi ni ni Saldico bago siya lumabas, 'di ba? Na sinabihan ako ni Speaker Martin Romualdez na stay away, stay out of the country and you will be taken care of. 'Di ba? Tapos sinawagan pa raw siya, pagka tumanta ka, pag nagsalita ka, I will shoot you. Pwede kaming mag-hire ng tao habang nasa kulungan ka. I-rub out ka. Isushukti ka doon. Di ba? Yun yung mga sumunod na kabanata na tinutukoy ni Aimee. Punta tayo sa isa pang susunod na kabanata. At yung assertions ni Gutesa, Eto na, si Tikia, ang PR ng mga Duterte. parang nagja-jive. Pero hindi mo naman kaagad makukonclude na natatanggap yung 56B. Diba? So, Parang nagja-jive. Bakit po binabanggit niya ito sa may maleta? Kasi nga, walang nagtutugma doon. Sabi nga, walang corroborative story doon sa kwento ni Gutesa na nagdi-deliver sila, ganito karaming maleta. Di ba? Wala. Ang nangyari, pagkatapos niyan lumabas at nagkwento noon ng ganyan sa Blue Ribbon Committee hearing, same day, lumabas yung mga kasamahan niya at nagsabing walang ganyang nangyari. Dalawa yun. Sworn statement yun. Diba? Na-block agad doon si Gutesa. Ang problema, hindi rin naman siya, siguro hindi na bahagi ng trabaho ni Gutesa ang may follow-up pa. Baka ang bayad pa, isahan lang. Pupunta ka doon, magbablock propaganda. Diba? Kasi ang kapansin-pansin eh. Diba? Binasa niya yung kanyang script. Remember? Binasa ni Gutesa. Pagbasa niya, nabanggit niya, humihingi siya ng proteksyon. Diba? Humihingi siya ng proteksyon mula sa witness protection sa WPP. Kalaunan, nung kausap na siya nila Bato, wala nang script, natural na usapan na lang, lumabas ang yabang. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Dahil meron siyang peng-peng. Di ba? So, maliwanag talaga. Tas si Marcoleta talagang sinita siya. Bakit nawawala ka, sabihin mo? Alam mo, pagka ganun yung boss mo sa scripting, makakatakot namang sumunod pa eh.
Di ba? Ako ba nang ganun na papaisahan, ayoko na, tama na tong kontrata natin. Terminate na natin ito. Nakakatakot eh. Para kang sasakpan ni Marcoleta eh. Oh. Ito pa, tuloy. So ako, kaya nga ang panawagan ko, sana buuin. Yung isang bagsakan, At saka yung Oh, ginawa naman, isang bagsakan. Kaya napanood niyo ba yung isang bagsakang video ni Saldico, nilabas niya kagabi? Walang iya, yung first two, pinagduktong niya lang eh. Kaya nga sabi ko, nung in-upload ko, mukhang kinapos na. Di ba? Kinapos na ng script, kaya itinodo na. Yung first two versions, first two videos yung installment, buo na. Hindi wala rin bago. Di ba? Walang pasabog, utot ang meron. yun po, maleta lang eh. Oo, asan yun naman? Mukhang may Tapos pinaglalaroan ko pa. AI lang yan. Sabi ko, AI lang yan. Yung iba naman makukulit na BBM vloggers, ginawa ng AI, nagbebenta siya ng tambutso, umamin, di ba? May mga AI. Ito parang si Harry Roque lang ito na upos dahil sa stress. Yan. At tinakwil pa nung anak. sale price pa yung isa eh. oo, di ba? So pero pag nakita Nasaan mo si yung Guteza? Bakit lahat hindi alam kung nasaan din ka? si Eto Gutesa, na. siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. At saka Yun. Yun ang propaganda. Di ba? Dito ngayon, sisimulan ang kwento na si Gutesa ay hawak ng gobyerno para pigilin sa pagsasalita. Corroborating doon sa naunang statement ni Senator Amy. Bakit naman sa akin bibintang? Baka kayo may alam. Ay, Kaya hindi, kayo hindi naman ko alam yata kasi- may kakilala hindi, yan. ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Mga hindi kaalyado ko alam nyo kung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not accuse Hindi kami me. nag-present yan. Baka kaalyado nyo nag-present Ay, yan. hindi. Ay, yan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama. Ay, ba't mo hinahanap? Hindi ba? Hindi ba? Ang tinarget niya si Atty. Claire, o hindi patola yan. O di, tinapatan siya. Sa akin, baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. Don't start kasi. Let's ask You're about- putting Excuse something to me. me, but you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin You can ipapaturo sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way But without you don't insulting have to start. people. Oh, Hindi naman siya ininsulto di ba? Gusto mo palang, dipikon kasi si Malutikia. Naalala niyo yung dati, yung mga BBM vloggers na pinaglaruan siya noon, ginawa siyang baboy. Yung ilong niya, nilagyan ng ilong ng baboy. Dinimanda niya yung mga yon. Parang hanggang ngayon yata ongoing yun. So, mga taga-BBM youth ang dinimanda niya. Yung mga kabataan, napikon siya doon. Parang, kabilang parang sila Benji Contreras. Oh, yan yun. Ganyan kapikon. Kaya ang niya, makikipagbakbakan siya, but you have to respect her. Kaya kapag pinatulan siya, feeling niya, hindi siya nirespeto. Hindi naman siya binastos ni tanong nga sa kanya, ba't ako hanapan mo? excuse me. Okay. Excuse me. Ano You po? don't have to start. Excuse me. Diba? Kaya po, ang karugtong naman po niyan ay ito na ang kwento ni tag dito. Nito ni Mike Defensor, yung plinay natin kanina, na hinahana, na meron daw siyang update kay Gutesa. Na si Gutesa ay wala daw sa kanya, hawak daw ng gobyerno, bla bla bla. Diba? Para saan na naman? To create public outrage. Eh, ang mali kasi nila, sana pinapunta nila si Marcoleta, si Gutesa sa DOJ. Tapos pinaratrat nila. Oh, yun, magki-create ng public outrage yun. Di ho ba? Eh, ang problema, tinago nila. Tapos bahala na yung taong bayan magalit. Kumbaga, ilalabas namin si Gutesa, tapos tatago namin, o patataguin namin. Pagkatapos ngayon yan, bahala na ang taong bayan. Di ba? Sabi ni Jen, no? Siya nagsimula, pag pinatulan siya, pabiktim na. That's correct. Di ba? Si Malu. Ay nako, so kita nyo ng diskarte. Yun ang update. At ngayon ay mayroon naman po ang NBI. Siguro naman nabasa nyo na yung reaction dyan ng
NBI, ano ho? Hmm. Ito yung kwentong bukid ni ano no? Aid ni Saldico binugbog at pinadala umano sa Chile. Ito yung ano, para hindi makasuhan daw, sabi ng isang abogado, lalagyan nyo ng di umano. Hindi ho ang kaso sa intention eh. Di ba? Kung sinabi ang isang maling bagay, di ba? Yun ang tinitignan doon. Ano intention mo? Hindi yung wordings ang titignan na. Hindi naman po ako ng lagyan ko naman ng di umano. Nagtatanong po ako, hindi ganoon. Ito ngayon ang reaksyon ng NBI. Kagabi rin, lumabas ito. O kahapon. Sabi rito ng NBI, ayan o. This statement is issued to clarify and correct the misleading allegations made by Mike Defensor regarding nga raw po rito sa panggugulpi at unlawful detention at yung patagong papatakas to kina John Paul o dinapagdala kina John Paul Estrada doon sa Chile. Sabi niya, we categorically deny the claims that Mr. Estrada and his wife were beaten and harmed. Grabe naman no? Pati yung wife ginulpi. Para sobra naman ang... Kaya hindi nagiging kapanipaniwala no? Yung kagustuhan nila na makakuha ng public sympathy, dinama yung asawa. Parang ang labo naman nun. Pati yung asawa, yung babae, gugulpihin. Buti hindi pa nila ginawa ng kwentong ni-rape yung asawa, no ho? Ginulpi lang. Oo. Pero tumakas, posible talagang tumakas. Tatakas sa tatakas yan. Sangkot eh. 'Di ba? Sila yung mga bagman ni Mike ni Saldico not Mike ni Saldico. Sabi niya that they were unlawfully held by NBI personnel and they were provided with fake passports or flown out of the country to prevent testimony. And these allegations are unfounded, unsupported by evidence, and purely speculative. No complaint, report, or medical record showing that Mr. Estrada and his wife suffered physical harm. There is no record of their custody under the NBI. Sabihin naman nila, natural, hindi nyo i-record. Okay, fine. Hindi i-record ng NBI. Pero dahil po sa mga sinabi nito ni Mike Defensor, nasa kanya po yung burden of proof. Dahil yung pagkukwento niya as if he knows everything about what happened and what's happening. 'Di ba? To Gutesa and kina do sa kanyang aid. Yan kina John Paul Estrada. And we categorically we have formally coordinated with the Bureau of Immigration and we are currently awaiting their response on the matter. Sabi niya, so nakipag-coordinate na kami, hinihintay ka na lang namin yung resulta mula sa BI. And then we categorically condemn any false, malicious, or unverified statements intended to undermine the credibility and integrity of our institution. We reaffirm our commitment to transparency, due process, and the rule of law. The Bureau remains fully open to any formal investigations and welcome any legitimate inquiry to establish the truth. Yun ang tanong, mag-i-investigate ba talaga itong mga to? Itong mga nagkukwento ng ganyan. Diba? Yun naman ang gusto nila eh. Tingnan nyo look at the timing. Sinabi yan, kwentong yan, sa panahon ng ikalawang araw ng kanilang nilalangaw na rally. We call on Mr. Defensor to prevent verifiable evidence, not hearsay, should he persist in making these accusations. Kasuhan nyo. Hindi pwedeng ganyan NBI. Kasuhan nyo makakahiya naman kayo pag di nyo kinasuhan si Mike Defensor. Institusyon ng gobyerno, sisiraan niya ng ganyan. Aba, kasuhan nyo. Diba? As per our communication, Mr. Defensor gave his assurance that he will submit material evidence in support of his claims, and we expect him to honor this commitment. Should the evidence to warrant the Bureau shall proceed with appropriate investigative actions. Sabi niya, kung yung ebidensya na yun, lilitaw doon na kailangan ng NBI na mag-imbestiga, gagawin namin. Sabi niya. Absent any credible proof, these allegations remain unfounded, cannot be given weight, and
may even lead to prosecution for its malicious intent to undermine the credibility and integrity of the Bureau. Yun ang dapat. Sampahan ng kaso. Sasabihin ni Amy, ginigipit ang hindi ka aliado. O ano ngayon, kasuhan nyo pa rin. Diba? Ba't kayo susunod? Ba't kayo matatakot sa salita ni Amy? O, sabi ko nga, ngayon pa lang, walang hiya ang boboto uli kay Amy. Taksil sa bayan. Diba?